Magandang araw Pilipinas, narito na ang pinakahuling ulat tungkol sa lagay ng ating panahon ayon sa Pag-asa, batay sa pinakabagong satellite animation. Patuloy na nakaapekto ang shear line sa bansa, kaya nagpapatuloy ang mga pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Dahil dito, inaasahang makararanas ng pag-ulan ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, at Quezon. Samantala, ang easterlies ay patuloy namang magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na manatiling alerto dahil sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy ring umiiral ang northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Dahil dito, mananatiling maulap ang kalangitan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at sa Cordillera Administrative Region na may posibilidad ng mahihinang pag-ulan. Sa Ilocos Region, Central Luzon, at Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng pag-ulan ngunit maaari pa ring makaranas ng panakanakang ambon. Sa iba pang bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao, posible pa rin ang biglaang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala pang namomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ang mga cloud cluster sa timog silangang bahagi ng Mindanao na may posibilidad na magkaroon ng sirkulasyon at posibleng maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, may tropical cyclone potential na posibilidad na mabuo bilang low pressure area sa mga darating na araw, posibleng sa kalagitnaan hanggang ikalawang bahagi ng linggo. Kapag ito ay nabuo, maaari itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility bandang Miyerkules at posibleng kumilos patungo sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, inaasahan ang mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga nasabing lugar sa ikalawang bahagi ng linggo. Gayunpaman, maaari pa itong magbago dahil wala pang malinaw na sirkulasyon, kaya patuloy ang monitoring at hinihikayat ang publiko na subaybayan ang mga susunod na weather updates. Ngayong araw ng Lunes, magpapatuloy ang epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Inaasahan pa rin ang mga scattered rains sa Cagayan, Isabela, Aurora, at Quezon na maaari namang maging paminsan-minsang malakas lalo na sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. Muling pinapayuhan ang publiko na mag-ingat. Sa Bicol Region, nananatiling mataas ang posibilidad ng pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. Sa Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, mananatiling maulap ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa amihan. Sa Ilocos Region, Central Luzon, at Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng isolated light rains. Sa Visayas, Mindanao, at Palawan, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Bagamat bahagyang bumaba ang tsansa ng pag-ulan, posible pa rin ang mga isolated rain showers at thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa oras ng malalakas na thunderstorms, maaaring makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan kaya ipinapayo ang patuloy na pag-ingat laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa patuloy na epekto ng amihan, nananatili ang gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, at sa hilagang baybayin ng Quezon, partikular sa General Nakar, gayon din sa hilaga at silangang bahagi ng Polillo Islands. Mapanganib pa rin ang paglalayag, lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat at mga mangingisda. Para manatili kayong updated sa pinakabagong lagay ng panahon, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para sa napapanahong weather updates.